Para sa around 15,000 po na presyo ngayon, isa itong si iQOO Z10 Turbo sa mga gaming phone po na hindi kayo mabibitin. Dahil given na po ang malakas sa processor dito, na kaya po ang 120 FPS sa gameplay sa ilang games. Hindi man sa lahat, pero sa ibang games is kaya po niya. Tulad po dito sa may Delta Force, kaya po niyang 120 FPS sa gameplay, pero kailangan nyo lang po ibaba yung kanyang graphics. Pero para sa akin, mas gusto ko po ang 60 FPS sa gameplay sa mataas sa graphics niya para mas ma-enjoy ko yung paglalaro sa game na to dahil yan po yung preferred ko. Yan yung gameplay natin sa may Delta Force sa may 60 FPS na gameplay sa sagad po na graphics niya. Dimensity 84 Ultra guys yung kanyang processor itong sa iQOO Z10 Turbo. Same po ng Redmi Turbo 4. Pero lamang po sa may battery itong si iQOO Z10 Turbo dahil meron nga po siyang 7620 mAh siya battery. Compare po kay Redmi na 6550 mAh lang. Alam ko hindi naman maliit ang 65 mAh siya battery. Pero grabe naman po kasi guys yung 7620 mAh siya battery para sa may ganitong presyo. Tapos hindi pa nga po siya sobrang kapal. Kaya napakaganda po ng smartphone na to kung naghahanap po tayo ng gaming phone na mayroong malaki talagang battery. Actually, mas pipiliin ko ng malaking battery kaysa po gumamit ng bypass charging. Dahil hindi naman ako addict sa paglalaro ng games. Meron din namang bypass charging itong si iQOO. Kaso mas pipiliin ko na na-charge muna siya kaysa naman gamitin yung bypass mode natin dito. Dahil isang problema po sa mga gumagamit ng bypass charging. Actually, hindi naman yung bypass charging ang problema. Ang problema dito guys, is yung pagka umiinita po yung smartphone natin. Pagka po sobrang tagal na po tayo naglalaro. Yan po ang isa sa pwede maging problema pagka po lagi tayong gumagamit ng bypass charging. Baka hindi natin namamalayan, sobrang init na po ng smartphone natin. Pero kung matagalan po ng paglalaro, hindi naman tayo magkakaroon ng problema kahit merong bypass charging kung Mobile Legends lang ang lalaroin natin. Wala pa po siyang ultra frame rate dito, pero wala namang problema yan dahil naka 60 FPS naman yung gameplay natin. Sobrang smooth niya at sobrang ganda rin po ng display itong sa iQOO Z10 Turbo. Huwag nyo na pong asahan na masyado pong iingitang smartphone yan dito sa may Mobile Legends lang. Dahil hindi po yan mahihirapan dito. Sinubukan ko rin po ang ilang emulator sa kanya. Mukhang okay din naman guys ang Dimensity 8400. Pero I suggest guys kung gagamit po tayo ng mga emulator sa kanya, mas maganda po kung meron tayong controller. Dahil medyo nahihirapan lang po ako maglaro dito pagka po touchscreen yung gamit ko. Pwede nyo naman pagtyagaan guys kung wala po kayong controller. Kaso iba po talaga siyang gamitin pagka po controller yung gamit ko sa kanya. Dahil ginawa po yung mga game na yan para gamitan po ng controller. Kaya doon nyo po mas ma-enjoy itong mga emulator ng mga games. At sa ilang games po na sinubukan ko sa kanya, mukhang okay naman ang PS2, ang PS1, at dito sa may Super Mario, yan po yung sample ng mga gameplay natin. Sinubukan ko rin po siya guys sa may Wuthering Waves, sa may sagad na graphics po niya. Ito yung gameplay natin. Nasa around 60 FPS po yung gameplay natin dyan guys. Siguro kung maglalaro po kayo dito guys sa medyo matagal, mas okay po kung maglalagay po tayo ng fan cooler. Dahil mag-iinit nga po yung game na yun kung medyo matagal po tayo maglalaro sa kanya pagka po aabot ng ilang oras. At kung binabalak nyo naman guys maglaro po na merong bypass charging, ay suggest gawin nyo lang po yan pagka po mababa yung graphics ng games natin. Pero pagka po nakasagad yung mga graphics ng games natin, tapos naka-bypass charging tayo, malaki po tsansa na mag-iinit po talaga yung smartphone natin. Unless maglalaro po tayo naka-bypass charging, tapos meron pong fan cooler na nakalagay sa smartphone natin. Yan guys, certified na addict mode talaga yan, yung ganyang klase ng setup. Tapos ilang oras ka pa maglalaro. Ihilang ang pahinga sa ganyang klase ng setup guys. Naka-bypass charging, tapos meron kang fan cooler. Pero at least nga hindi ka mabibitin sa kanya. Pero I suggest pagka umiinit na po yung smartphone natin, mas okay po na lumipat na lang po tayo sa ibang game na hindi kailangan ng malakas sa graphics. Katulad po nitong si PUBG New State, nasa around 90 FPS po yung gameplay natin dito. Makukuha nyo lang po yung ganyang kataas na FPS pagka nga po ibababa natin yung graphics niya. Actually, non-stop gaming po yung ginawa ko dito simula po kanina. Pero yung naging temperature ko lang po sa kanya dito sa may PUBG Mobile nung mag-start po ako sa kanya is 43 degrees Celsius lang po. Kaya kung gaming lang po talaga at casual gaming lang, hindi naman kayo magkakaroon ng problema dito po sa may temperature ng iQOO Z10 Turbo.
Sa may Call of Duty Mobile naman, kaya po niyang pares sa max graphics saka ang max frame rate dito. Hindi yan mahihirapan sa may Z10 Turbo guys. Dahil super optimized na po ang Call of Duty Mobile sa maraming processor po ngayon. Isang kulang lang po talaga guys sa mga gaming phone ngayon na tinanggal na nga po nila is wala na po sila mga headphone jack at wala na rin po mga SD card slot. Pero makakapaglagay po tayo dito guys ng earphone through Type-C na adapter. Pero ito yung isang dahilan po kung bakit po wala na po mga headphone jack yung mga smartphone ngayon is para po makapaglagay ng malaking battery. At okay na ako dyan guys. Dahil pwede naman tayong gumamit ng wireless earphone. At least mataas yung battery natin kahit wala pong earphone. Well guys, overall po para sa may 15,000 na presyo, napakaganda po ng specs na makukuha natin dito. Naka-AMOLED 144Hz sa refresh rate yan. 7620 mAh siya battery. Na merong 120 watts sa charger. Siyempre naka-bypass charging din. Saka naka-Origin OS. At magandang camera din po guys. Meron po tayong link sa may comment section. Thanks for watching. The safe zone is collapsing. Reloading. Cover me. Half of the teams are eliminated.
Airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Down to the last 5 teams.